Hello ka-DIY! Another table skirting design idea! So yung base natin ay naka-box pleats, pwede rin plain or knife pleats, depende sa inyo. So ngayon, gagamit lang tayo ng panali gamit ang tire wire, yung ginagamit sa pantali sa mga bulaklak. So ito yung itsura niya, mabibili mo siya sa school supply at mga hardware. At ang clute naman na gamit natin ay chiffon clute. So ayan siya, medyo see-through or parang kulambo, ayan. So napakalambot niya. Ito yung kadalasang tela na ginagamit sa mga wedding. Ang haba ng clute na gamit nating chiffon clute ay nasa 10 yards yung in-order ko. Tapos hahatiin ko lang siya sa 6 yards at 4 yards. So yung 6 yards ay gagamitin ko dito para sa ating scallop, sa ating front table, pang layer natin sa ating base. Yung 6 yards ay hahatiin natin. So, sa gitna tayo magsisimula. Hanapin mo lang yung center niya. Ayan. Then, maglalagay na tayo sa table ng thumbtacks at panali. Yung tire wire. Ayan. So, sa center tayo nagsisimula sa clute. Ayan. Hatiin mo lang left and right. Pagkatapos, itatali na natin siya doon sa panali natin sa center ng ating table. Ayan. Pagkatapos natin matalian, so dito na tayo mag-start ulit sa left side. Maglagay ulit tayo ng thumbtacks at panali. Pagkatapos, gagawa na tayo ng scallop dito sa left side. So, open scallop yung gagawin natin. So, hindi siya naka-full scallop. So, naka-open lang yung nasa ibabaw. Next naman, dahil sobra yung clute natin, konti na lang yung sobra, pwede natin siyang itago sa side ng ating table. Tanggalin nyo lang yung nakapin at isiksik nyo yung clute sa ilalim. Ayan. At ibalik yung pagpin natin sa base natin. Yung sobrang clute, pwede rin natin i-continue pag paikot sa ating table sa side at doon sa likod ng ating table. So, depende na sa inyo. Mas maganda kung i-continue na lang para meron siyang design sa side. So, next naman natin gagawin ay maglalagay ulit tayo ng panali para sa ating chain folds, yung magkasunod-sunod na folds pababa. So, nagdagdag lang tayo ng mahabang tire wire at maglalagay na rin tayo ng another clute. So, yung clute na ginamit natin, yung 4 yards, yung kalahati niya. Yung 4 yards, hinati ulit natin para dalawa yung magagamit natin sa left and right. So, dito, gagawa lang tayo ng 5 inches na folds. Yung haba niya, 5 inches. Ayan. Kapag nagtatali kayo ng folds, kapag sobrang haba yung clute nyo, pwede nyo siyang isagad doon sa pinakataas bago talian. Kung nagtitipid naman kayo ng tela, kung maiksi lang yung tela nyo, so, bandang baba lang kayo maglalagay ng panali. Ganyan. Kung nagtitipid kayo, kapag sobrang-sobra naman yung haba ng clute nyo, so pwede nyo isagad sa taas bago talian. So, iikutin mo lang yung pagtali. So, maganda naman kasi itong gamitin itong tire wire kasi humihigpit siya kahit hindi mo na siya buhulin. So, ayan. So, isunod-sunod mo lang yung paggawa ng folds hanggang baba. Mga 5 folds. Kung bago pa lang kayo dito, marami pa tayong mga tutorial sa ating YouTube channel. Meron tayong mga iba't ibang design. I-visit nyo na lang dahil marami kayong mapagpipili ang design about table skirting, backdrop, at iba pa. Pagkatapos, ibubuka na natin yung mga folds natin na pa-bubbles. Ayan, para mukhang naka-bubbles siya. So, ito na yun siya. Meron tayong 5 folds. So, depende sa inyo. Pwede rin 3 folds, 2 folds, to 5 folds. So, depende na sa inyo. Next naman, kung ano yung ginawa natin dito sa left side, ganun din yung gagawin natin sa right side. Ayan. So, tapos na natin nagawa itong right side. Gagawa ulit tayo ng another chain fold dito sa center. Ayan. So, ibang clute naman yung gagamitin ko dito. Yung silk Jenna lang dahil wala na akong tela na katulad nitong ginawa natin sa kabila. Yung chiffon clute. So, pwedeng gamitin ang chiffon clute, silk Jenna, or silk satin. So, depende na sa inyo kung ano yung tela na gagamitin nyo at kung anong merong available kayo. So, ito na yung magiging look niya. Ayan. Napaka-simple at napaka-elegante. Malinis tignan. Ayan. So, pwede rin natin siyang lagyan ng mga artificial flowers sa taas
sa center or sa side to side. So, depende na sa inyo kung paano siya dagdagan pa ng design. So, ito yung ginawa ko. Gumamit lang ako ng dry foam at binalutan natin ng plastic para hindi magkalat yung mga durog-durog ng dry foam. At dito na natin pinaglalagay itong mga artificial leaves at flower. So, pwede rin fresh flower yung ilalagay nyo. So, lagyan nyo lang ng tubig yung dry foam nyo at lagyan ng mapapatungan ng dry foam para hindi mag-leak yung tubig sa ating table. At ito na yung final look ng ating table skirting design ideas for today. Sana marami kayong natutunan sa ating sinishare na mga video tutorial dito sa ating YouTube channel, Facebook, and TikTok. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload. Follow and share this video para mas marami makanood, matuto, at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat!